Reed needs to be the guy. Oh, Jared Allen with the crank! So halimaw na performance ang bawi ng Cleveland Cavaliers sa Game 7 kontra Detroit Pistons mga kaibigan, literal na dinurog ng visiting team ang home team talagang dinomina ng Cavs ang Pistons sa huling tapatan nila. Leading scorer sa mga dayo si Donovan Mitchell na nagtala ng 28 points. Struggle naman sa pagpunto si James Harden kung saan 9 points lang po ang naitala ni The Beard pero positive 37 pa rin siya sa plus-minus. Sa playmaking at depensa bumawi ang veteran guard ng Cavs. 23 points naman ang nailista ni Jarrett Allen, nasabi pa nitong si Donovan Mitchell sa interview niya pagkatapos ng panalo versus Detroit. Na kung may Game 6 Klay Thompson ay may Game 7 Jarrett Allen naman sila. Sinabi rin dito ni Spider na nakahinga na nga daw sila ng maluwag matapos manalo sa series kontra Pistons. Pero ang X-factor talaga para sa visiting team ay itong si Merrill, kung saan siya po ay nakapag-ambag ng 23 puntos on shooting 7 out of 10 sa field at 5 of 8 sa 3-point area. Para sa Detroit Pistons ay lumabas ang kakulangan nila sa experience mga kaibigan. Well dahil sa panalo ng Cleveland Cavaliers ay akyat na sila sa Eastern Conference Finals at makakalaban po nila ang grupo ng New York Knicks. Magandang laban rin ito kasi parehong may tibay at lakas ang dalawang kupunan. Gustong bumawi ng Knicks sa pagkatalo nila last season sa East Finals kontra Pacers, tiyak na ipatitikim nila sa Cavs ang todong lakas nila para manalo. Sa Cleveland naman espesyal din ito para kay Donovan Mitchell kasi first time pa po siyang nakapasok ng final sa kanyang career, at first time din ito para kay The Beard since 2018 sa kanyang MVP season. Kayo mga kaibigan, anong grupo sa tingin nyo ang mananalo sa banggaan ng Cleveland Cavaliers versus New York Knicks? Mag-comment lang po. Sa kabilang banda naman Game 1 na bukas ng San Antonio Spurs kontra Oklahoma City Thunder sa home court ng OKC na magsisimula eksaktong 8:30 ng umaga sa atin dito sa Pinas. Ito na yung laban na inaabangan ng lahat ng maraming fans ang nagsasabing magiging napakagandang bakbakan ang series na ito, kasi ito na yung hinahanap ng Thunder na katapat ang grupo ng Spurs. Paniguradong mag-iiba ang galaw ng kilalang malakas na kupunan ng defending champion sa katakot rin na lineup ng San Antonio. Sinabi na dito ni Alex Caruso na talagang giyera ang mangyayari mga kaibigan. Ibig sabihin sabayan ng lakas at tibay ang magiging bakbakan. Aminado rin dito si SGA na hindi basta-basta nakalaban ng Spurs, kinakailangan nga daw po nilang maglaro sa mas mataas nilang level na laro para manalo. Speaking of siya ay siya pa rin po ang tinanghal na MVP mga kaibigan, back-to-back MVP para sa Thunder Superstar. Well may good news rin pala para sa OKC kasi magbabalik laro na si Jalen Williams sa Game 1 kontra Spurs. Kabang-abang rin ito. Kayo mga kaibigan, anong team sa tingin nyo ang makakuha ng unang panalo, OKC ba o Spurs? Mag-comment lang. Bago tayo magpatuloy tungkol sa Golden State Warriors, ay subukan nyo pong maglaro sa NotGo, hindi ito isang sugal, hindi mo kailangang maglabas ng kahit isang sentimo na puhunan para kumita mga kaibigan. Magsipag lang sa paglalaro, gawin ang daily task na hinihingi ay kikita ka kahit nasa bahay lang. Ang maganda sa NotGo ay mabilis ang pag-withdraw, hindi kagaya sa ibang laro. E-click lang ang link na nakapin sa comment section. Maraming salamat po. Ngayon ay dito na tayo sa patungkol sa posibleng magiging unang galaw ng Warriors para sa paghahanda next season at palakasin ang grupo nila. Sinabi na ng Warriors GM at nitong si Steve Kerr na pababalikan nila sina Al Horford at Kristaps Porzingis sa susunod na season sa kanilang team. Na kung saan ang dalawa ay may parehong solid na nilaro sa Dubs. May shooting at saktong size na makakatulong palakasin ang opensa at patibayin ang depensa nila solid sa playoffs. Kapag nakapasok, kinakailangan lang talaga na makapasok ng playoffs para makita kung gaano kalakas sila. Marami ring fans ang may kutob na papalitan ng Warriors si Jimmy Butler, pwedeng si Kawhi Leonard, pwede ring si Giannis Antetokounmpo. Posibleng mangyari ito kasi galing ACL injury si Jimmy, pwedeng bumaba ang laro ni Butler. Pero tingnan na lang natin kung ano ang magiging galaw ng Warriors next season. Kayo mga kaibigan, sang-ayon ba kayo na palitan si Butler kay Kawhi Leonard o Giannis? Mag-comment lang po. Samantala bago tayo magtapos ay sipatin nyo ang galaw ni na Porzingis at Horford na paniguradong nakakatakot ang Dubs kapag mapanatili nila sa team ang dalawang ito.